Okay, nagpapasalamat po kami sa ating Senate of the Philippines sa kanilang pag-accommodate and sa kanilang actions sa aming Office of the Vice President budget. Bakit dito sa Senate, dumalo po kayo pero sa Kamara hindi? What made you decide na dadalo kayo sa budget hearings sa Senate? Nandun ako sa plenary. Yes, oo. Hindi na kami umatenda doon sa plenary kasi alam naman namin na paulit-ulit lang din yung mga tanong nila unrelated to the submitted budget of the Office of the Vice President. So, of course, lahat ng personnel ng Office of the Vice President are hopeful na madagdagan yung budget dahil yun nga, na-explain naman kanina sa statement ni Senator Bongo na gusto naman din talaga magtrabaho ng lahat. And kung walang budget, walang project, wala din silang gagawin. At meron ding mga personnel na mawawalan ng trabaho kapag tinanggal yung budget para sa kanilang sweldo. Malaking bagay pa na nabalik na malaking bagay pa sa UBP na nabalik yung budget. O mababalik. Of course, yes. Kung mababalik siya, malaking bagay siya. Dahil hindi namin hihindian yung mga lalapit sa opisina namin para humingi ng tulong, particularly yung medical and burial assistance dahil yun talaga yung pinaka marami na mga requests na lumalapit sa Office of the Vice President. May commitment po ba ang Senate leadership na ibabalik yung pinadala sa pondo ng committee? Wala silang commitment, but sinabi nila pag-uusapan. Open yung 1.3 billion pesos or kahit a fraction of that lang po yung naibigay? O buo po kailangan? Wala na akong wish sa budget. Sinabi ko na nga noong nandun kami sa House of Representatives na kung ano yung pleasure ng Congress, both House of Representatives and Senate, yun na yung masusunod. As I said, they have the power of the purse. So kami, susunod lang kami kung ano yung bibigyan ng budget. Pero kung ano man yung maiwan, kung meron mang maiwan, tutuloy pa rin kami sa kung ano yung ipagkasya namin na mga pwedeng serbisyo doon sa ibibigay na budget. If hindi mabalik, may mawawalan po ba ng trabaho sa UBP? Yes, oo. Meron kasi kaming mga OVP personnel na yung charges nila, nakita namin na natanggal. Yung budget source nila natanggal. So, meron talagang mga OVP personnel, particularly sa satellite offices na mawawalan ng trabaho. Marami-rami din yun. Pero, How many are you looking at, ma'am? approximate lang ito sa akin, 200 kasi hindi ko na maalala yung exact number. 200 Ginamit mo to? contract of service personnel. So, karamihan sa mga satellite offices. Meron din dito dahil malaki din yung operations ng National Capital Region or Central Office that we call OVP dito sa NCR. So just in case, pwedeng i-close yung iba satellite offices, ma'am, kung hindi may babalik yun. Yes, ma'am. The closure of satellite offices is a possibility depending on the budget that we get in the GAA. But how will it affect, ma'am? Anong ginagawa ng satellite offices? Will it affect kung may magkakaroon? How will it affect? Well, mahirapan kami kasi ngayon napapabilis yung pagbaba namin ng aming mga projects dahil meron kaming satellite offices. Kumbaga, pagtapon namin ng funding doon sa kanila, merong opisina na sumasalo at gumagamit nung budget, nag-i-implement nung project. Pag nagsara yung satellite office, wala nang tao na tatanggap nung budget at mag-implement nung project. Would you care to comment about President Duterte po na kumakarap sa institution ng Kamara? Wala, hindi pa kami nagkausap ni President Duterte and hindi ako nanood noong hearing ngayon sa House of Representatives kasi nag-prepare kami. We did not know what will happen in the Senate OVP budget hearing, so we were preparing for that. What do you intend to watch, ma'am? We'll see. We'll see. Maganda yung data ko. Ubus na ata yung data ko eh.
yung take na hindi attended ang podcast? Well, ang pag-attend naman sa hearing tulad ng sa nangyayari sa amin sa Office of the Vice President as a personal decision talaga ng tao na inimbita, no? Tulad sa amin, yung iba gusto pumunta, yung iba inuuna nila yung trabaho nila. So, pero sinasabi naman nila, ini-explain nila ng maayos kung bakit makakarating or hindi makakarating. And nagko-cooperate naman yung pumupunta. So, it's a personal decision kung mag-attend or Do hindi. you expect a fair hearing for your father sa Quadco? Of course not. No, I do not expect fairness. Pero yun yung why ma'am? Ma'am, why po? Because it's clearly a political persecution. Nakita ko na nga, ilang beses ko na inulit, no? Last year pa lang, even if approved naman sa NEP yung budget ng OVP, pagdating namin sa House of Representatives, binanatan kami ng binanatan, pinalabasan kami ng AOM, ng COA, sunod-sunod. And then, ngayon, nakita natin, yung budget hearing namin, yung mga tanong, hindi naman related sa mga proposals namin ng mga projects, related siya sa confidential funds. So, nandun pa rin yung storyline nila na attack sa confidential funds. And, so yun nga, nakita naman natin na pag slash ng budget ng Office of the Vice President. At hindi lang yan, madaming naaapektuhan at madami ang mga tao na nakapalibot sa amin na hinaharas, pinapahirapan, mga ganon. But then again, sa akin, I'm a politician, that is okay with me. Kasama yan sa trabaho ko. Ang hindi ko lang gusto dito is nadadama yung mga ordinary employees, particularly ng Office of the Vice President and yung mga kaibigan. Pagdating naman kay President Duterte, this is, yung sa kanya naman is yung paghahabol sa kanya ng ICC, paghahabol sa kanya sa alleged EJ case nung administration niya. Bakit? Well, one would think siguro kapag hinahabol ka, meron silang gusto na mawala sa iyo. Do you